Akala natin nakuha na nila ang happily ever after. Ngunit paano kung ang masayang wakas ay simula pa lamang na isang mas matinding unos? Matapos ang mga luha at sakripisyo sa Batangas, buong tapang na hinarap ni Bianca at Howard Jake de Silva ang bagong kabanata ng kanilang buhay sa Maynila kasama ng kanilang triplets na sina Liam, Lucas at Lily. Wala na ang lumpong bilyonaryo. Ngayon, si Jake ay handa nang ibigay ang buong mundo sa kanyang pamilya. At si Bianca, mula sa pagiging simpleng waitress, ay tatayo bilang tunay na reyna ng mansyon. Ngunit ang mundo ng alta sosyedad ay hindi pala kaibigan. Sa pagpasok ng triplet sa eskwela, kailangan harapin ni Bianca ang mga matapobreng elitista at ang pagbabalik na isang magandang babae mula sa nakaraan ni Jake na susubok sa kanyang tiwala. Higit sa lahat, isang madilim na anino ang nagbabalik, si Alfonso de Silva, ang tiyuhin na nagpabagsak kay Jake noon, nakalaya na sa kulungan. Uhaw sa yaman, kasakiman at paghihiganti. Ang triplets mismo ang gagawin nitong pain upang bawiin ang pamana ng de Silva. Kapag ang mga anak na ang nakataya, muling nagliliyab ang tapang na isang protong ina. Gagamitin ni Jake lahat ng kanyang bilyong yaman at kapangyarihan upang ubusin ng mga kalaban, habang papakita ni Bianca ng isang palabang probinsyana ay hindi uurong sa kahit anong panganib, protektahan lamang ang kanyang supling. Sundan ang mas kapanapanabik, mas madrama at mas mapusok na laban para sa pamilya. Kakayanin ba ng kanilang pagmamahalan na itayo ang pader laban sa banta ng nakaraan? O tuluyan silang wawasakin ng anino ng kasakiman? Isang mapagpalang araw sa inyo mga kaayasya. Kamusta po kayo saan mang sulok ng mundo? Matapos sa mahabang pag-aabang, ang pagtitiis ay may katumbas ng matamis na gantimpala dahil ngayong araw, opisyal nang nagbabalik ang pamilyang labis niyong minahal, iniyakan at ipinaglaban. Mula sa puso ng ating mahusay na story creator na si Boss Rainiel at sa buong pamilya ng Ayasha TV, muli ko kayong binabati na isang maligayang pagbabalik. Ako po ang inyong lingkod, si Miss Sandra, na maling maghahatid sa inyo ng mga kabanatang puno ng kilig, luha at inspirasyon. Alam namin kung gaano ninyo na-miss sina Jake, Bianca at ang ating tatlong munting anghel, sina Liam, Lucas at Lily. Sa pagbubukas ng Season 2, silipin natin ang kanilang bagong buhay sa Maynila. Wala na ang lumpong bilyonaryo na nakagapos sa wheelchair. Ngunit sa pagtayo ni Jake at sa pag-upo ni Bianca bilang reyna ng mansyon, isang mas matinding bagyo ang nagpabalik mula sa dilim upang bantaan ang kaligtasan ng kanilang triplets. Kakayanin ba na isang palaban na ina at ng isang makapangyarihang ama na protektahan ang kanilang pamilya? Ihanda na po ang inyong mga puso, mga kaayasya, dahil mas madrama, mas kapanapanabik at mas marupok ang mga susunod na tagpo. Nang di na masayang ang oras, narito na ang Season 2. Ang sikat ng araw na sumisilip sa malaking bintana ng master's bedroom ang gumising kay Monica Bianca Mendez de Silva. Sa pagkakataong to, hindi na lungkot at bigat ng dibdib ang sumalubong sa kanya, kundi ang mainit na yakap ng kanyang asawa, si Howard Jake de Silva. Mahimbing pang natutulog sa kanyang tabi. Ang isang braso ay protektadong nakapulupot sa kanyang bewang. Dahan-dahan bumangon si Bianca para hindi magising ang lalaki. 5 buwan nang nakalilipas mula na magkaayos sila sa Batangas at magpasya siyang bumalik sa Manila kasama ng triplets na sina Liam, Lucas at Lily. Malaki na ang pinagbago ng mansyon. Ang dating malamig, formal at kulay graphite na mga dingding napalitan ng mga sisid na kulay at puno na ngayon ng mga larawan ng kanilang pamilya. Mommy! Isang sabay-sabay na mahinang bulong ang narinig ni Bianca mula sa bahagyang nakabukas sa pinto ng silid. Niluwano ng 3 paslit na suot pa ang kanilang mga paboritong pantulog. Si Lily may bitbit na maliit na unan, habang si Liam at Lucas naman nakangiti ng malawak. Oh, bakit kising ng aking mga anghel? Maaga pa ha? Nakangiting sa lubong ni Bianca habang lumuluhod upang yakapin ang 3. We wanna hug daddy too, mommy. Bulong ni Liam, ang panganay sa triplets naman ng mana sa katalinuhan at seryosong mukha ng kanyang ama.
"Come here, you rascals!" Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa kama. Gising na pala si Jake. May malawak na ngiti sa mga labi nito habang binubukas ang kanyang mga braso. Agad nagtakbuhan ng tatlong bata paakyat sa kama at dinuluhong ng yakap at halik ang kanilang ama. Kitang-kita kay Jake ang labis na kaligayahan. Ang bilyonaryong akala ng marami ay walang puso at mekanikal kung mag-isip, tila naging isang malambot na mamon pagdating sa kanyang mga anak. Habang pinagmamasdan ni Bianca ang tagpong yon, napuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao na dati umiiyak sa sakit, nakatagpo na sa wakas ng kapayapaan. Gayunpaman, alam ni Bianca na ang pamumuhay sa Maynila bilang asawa ng pinakamayaman at pinakamakapangyarihang negosyante ay hindi magiging madali. Mula sa isang simpleng dalaga sa Batangas na nagtapos lang ng 2 taon sa computer secretarial, ngayon isa na siyang ganap na donya na pinag-uusapan sa mga alta sosyedad. Marami ang naiinggit, marami ang naghihintay sa kanyang pagkakamali. Matapos ang masayang almusal, nagtungo si Jake sa kanyang opisina, habang si Bianca naman nag-asikaso ng mga gamit ng triplets para sa nalalapit nilang pagpasok sa isang eksklusibong international school sa lungsod. Habang nag-aayos ng mga papeles si Bianca sa sala, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jake gamit ang intercom ng bahay. "Bianca, maaari ka bang pumunta dito sa opisina ko saglit?" Seryoso ang tono ng boses ni Jake. Malayo sa malambing na tono nito kaninang umaga. Kinabahan si Bianca. Agad siyang naglakad patungo sa silid-aklatan kung saan nandoon ang opisina ni Jake. Pagpasok niya, nakita niyang seryosong nakatitig si Jake sa isang laptop kasama si Attorney Santos na may hawak na makakapal na dokumento. "May problema ba, Jake?" tanong ni Bianca habang lumalapit. Humarap si Jake sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay at may mabigat na emosyon sa mga mata. "Gusto ko lang na malaman mo to bago pa makarating sa mga balita. Si Alfonso de Silva, ang tiyuhin ko na nagpabagsak sa akin noon at nagtangkang kumuha ng pamana, ay nakalaya na sa kulungan dahil sa isang technicality sa batas." Napatigil si Bianca. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Alam niya kung gaano kadesperado at kabilis kumilos ang tiyuhin ni Jake. "Nakalaya na siya?" bulong ni Bianca. "Oo, at natitiyak kung hindi siya titigil hanggat di niya nakukuha ang tingin niya ay para sa kanya." Matigas sa saan ni Jake habang humihigpit ang hawak sa kamay ng asawa. "Ngunit huwag kang matakot, Bianca. Hindi ko hahayaan na saktan niya kayo ng mga anak natin. Babantayan ko kayo kahit anong mangyari." Tumango si Bianca, pilit nagpakatatag. Ang bagong simula ng kanilang inaasam, tila may nagbabadya agad na unos. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na siyang mahina at desperadong waitress. Siya ng asawa ni Howard Jake de Silva at handa siyang lumaban para sa kanyang pamilya. Maagang nagising ang buong mansyon para sa unang araw ng eskwela ng triplets. Suot ang kanilang mga plansadong uniforme ng St. Jude International Academy, isang prestiyosong paaralan para sa mga anak ng mga diplomat, milyonaryo at kanilang personalidad. Baka sa magkahalong pananabik at kaba kina Liam, Lucas at Lily. "Mommy, do I look like a big boy now?" tanong ni Lucas habang pilit na inaayos ang kanyang maliit na korbata sa harap ng salamin. Natawa si Bianca, lumuhod para tulungan ang anak. "Oo naman, anak. Gwapong-gwapong aking Lucas, pero tandaan nyo ha, kahit marami kayong bagong kalaro, huwag ninyong kakalimutan na maging mabait at magalang. At huwag magpapaapi." Seryosong dugtong ni Jake, nakakapasok lang sa silid, suot ang kanyang formal na business suit. Lumapit siya, tinalikan si Bianca sa noo, bago ginulo ang buhok ng mga lalaking anak. "Kapag may nang-away sa inyo, sasabihin nyo agad kay Daddy o kay Mommy. Naiintindihan nyo ba?" "Opo, Daddy," sabay-sabay na sagot ng tatlo. Dahil may mahalagang board meeting si Jake, si Bianca ang naghatid sa triplets gamit ang isa sa mga mamahaling sasakyan ng pamilya, kasama ang 2 bodyguard na mariing pinilit ni Jake para sa kanilang seguridad matapos mabalitaan ang paglaya ng kanyang tiyuhin.
Pagdating sa malawak at modernong campus ng St. Jude, bumungad ang nakakabang pila ng mararangyang kotse. Maraming mga magulang na nakasuot ng mga designer clothes at kumikinang ng mga alahas. Sa gitna ng karangyaang to, si Bianca na natiling simple sa kanyang suot na pastel dress at kaunting kolorete sa mukha. Ang tanging nagpapakita ng kanyang katayuan ay ang suot niyang wedding ring na may diamante. Ang singsing na minsan niyang iniwan, ngunit muling binalik ni Jake sa kanyang daliri. Matapos maihatid ang triplet sa kanilang mga silid-aralan, nagpasya si Bianca na dumaan muna sa parent-teacher lounge upang kumuha ng ilang dokumento. Habang naglalakad siya, narinig niya ang tawanan ng isang grupo ng mga kababaihan na nakaupo sa isang sulyap na sulok. Siya ba yung asawa ni Howard Jake de Silva? Pabulong, ngunit sadyang pinaririnig na saan ng isang babae na may makapal na makeup at may hawak na mamahaling Hermes bag. I heard galing lang daw yun sa probinsya. Isang hamak na computer secretarial graduate at naging waitress sa isang club. Really? Oh my God! Ano nakita ni isang De Silva sa kanya? Kala ko ba nakatali sa wheelchair si Jake noon? Baka naman ginayuman niya kaya biglang nakatayo at pinakasalan siya. Segunda naman na isa pang babae na may maarteng tawa. Sabi nga nila, you can take the girl out of the bukid but you cannot take the bukid out of the girl. Napatigil si Bianca sa kanyang paglalakad. Ang kanyang mga kamay napakuyom sa gilid ng kanyang palda. Ang bawat imaymay ng kanyang pagkatao nakaramdam ng pamilyar na pait. Ang hapdi ng mapanghusgang lipunan na palaging tumitingin sa estado ng buhay. Nung una baka naiyak na siya tumakbo palayo, ngunit naalala niya ang mga sakripisyo niya sa Batangas, ang pagiging ina niya sa triplets at ang tiwalang binigay sa kanya ni Jake. Hindi na siyang dating Bianca na pikit matang tumatanggap ng pang-aapi. Huminga siya ng malalim, tinaas ang kanyang noo at matatag na humakbang patungo sa direksyon ng mga babae. Nang mapansin ng grupo ang kanyang paglapit, biglang naitikom ng mga ito ang kanilang mga bibig. Bagaman bakas pa rin ang kaartihan sa kanilang mga mukha. Magandang umaga sa inyo. Malamig, ngunit may otoridad na bati ni Bianca. Tinitigan niya ng diretso sa mata ang babaeng may Hermes bag. Narinig ko ang pag-uusap ninyo. Tama kayo. Galing ako sa probinsya sa Batangas at pinagmamalaki ko kung saan ako nanggaling. Ang pagiging waitress at pagtatapos ng secretarial course ang nagturo sa akin kung paano magsumikap ng may dignidad, bagay na tila hindi na ituro sa inyo sa kabila ng yaman ninyo. Nanlaki ang mga mata ng mga babae, di inaasahan na lalaban ang inaakalang mahinang probinsyana. How dare you? Akmang tatayo ang isang babae, ngunit pinutol siya ni Bianca. Kung may katanungan kayo kung bakit akong pinakasalan ni Howard Jake de Silva, malaya kayong itanong sa asawa ko. Pero siguraduhin nyo na handa kayong harapin ang legal na implikasyon kapag nalaman niyang ang mga anak at asawa niya ang ginagawa niyong libangan sa paaralang to. Pagpapatuloy ni Bianca bago nagpakita ng isang formal na ngiti. Permiso muna kayo. May mas mahalagang bagay pa akong dapat eksikuhin kaysa mga kwentong wala namang basihan. Tumalikod si Bianca, naglakad palayo ng may matikas sa tindig. Habang papalayo, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga tuhod dahil sa kaba, ngunit meron tong kasabay na matinding pride. Pinakita niya na hindi siya basta-basta magpapayuko kahit kanino. Ngunit habang papunta siya sa parking lot, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Napakagandang simula para sa triplets, Bianca. Sana lang matapos nilang school year na ng ligtas. Kamusta kay Jake? Nawala ng kulay ang mukha ni Bianca. Ang babala mula sa dilim, opisyal lang nagsimula. Halos mabitawan ni Bianca ang kanyang mamahaling cellphone habang nakatitig sa screen. Ang mga salitang nakasulat sa text message, tila ba yelo na nagpalamig sa daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang kanyang triplets, ang kanyang tatlong anghel ay nanganganib. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan at walang prenong kabog ng kanyang dibdib habang pabalik ng mansyon. Pagkarating niya agad niyang tinungong opisina ni Jake. Hindi na siya kumatok. Marahas niyang tinulak ang pinto. Jake! Hapos siningang tawag ni Bianca. Napatayo si Jake mula sa kanyang swivel chair na makitang putlang mukha at nanginginig ng mga kamay ng asawa.
Bianca, anong nangyari? Ligtas ba ang mga bata? Walang salita, iniabot ni Bianca ang kanyang telepono. Kinuha to ni Jake at binasang mensahe. Sa bawat segundong lumilipas, nakita ni Bianca ang unti-unting pagdidilim ng mukha ng kanyang asawa. Ang panga ni Jake mariing nagtagpo at ang matadalas itong mga mata na dati puno ng lambing para kay Bianca biglang binalot ng pamilyar na bagsik na isang makapangyarihang milyonaryo. Attorney Santos, pumasok ka rito. Galit na bulyaw ni Jake sa intercom. Sa loob na ilang sandali, pumasok ang abogadong may hawak ng mga papeles. Iniabot ni Jake ang telepono sa kanya. I-trace mo ang numerong yan ngayon din. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin sa telecommunications company. Gusto ko ng pangalan at lokasyon sa loob ng 1 oras. Masusunod, Mr. De Silva? Mabilis sa sagot ng abogado bago lumabas ng silid upang asikasuhin ang utos. Humarap si Jake kay Bianca at marahang hinawakan magkabilang balikat nito. Makinig ka sa akin, asawa ko. Walang mangyayaring masama sa mga bata. Pinadoble ko ng bodyguard sa St. Jude International Academy. Maging ang sasakyan na gagamitin nila, bulletproof na mula ngayon. Jake, natatakot ako. Pag-amin ni Bianca habang may luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Ayokong maging bahaging mali ang mga anak ko sa gulo ng pamilya ninyo. Mas gusto ko pang bumalik sa Batangas kung doon lang sila magiging ligtas. Nang marinig ang salitang Batangas at ang ideya ng muling pag-alis ni Bianca, tila may sumaksak sa puso ni Jake. Hinila niya si Bianca sa isang mahigpit na yakap. Siniksik ang mukha sa buhok ng dalaga. Hindi ko kayo papayagan na umalis muli, Bianca. Hindi ako papayag na magkahiwalay tayo dahil lang sa pananakot ng matandang yon. Mariing bulong ni Jake. Kung kailangan ubusin ko ang buong yaman ko para lang maprotektahan kayo, gagawin ko. Si Alfonso de Silva ang humamon sa akin at sisiguraduhin ko sa kangkungan siya pupulutin sa pagkakataong to. Samantala, sa isang madilim at abandonadong bodega sa labas ng Maynila, isang matandang lalaki ang marahang humihitit ng sigarilyo habang nakatitig sa mga nakalimbag na larawan ng triplets ni Jake at Bianca. Siya, si Alfonso de Silva. Bagaman may mga kalubot ang mukha dahil sa pananatili sa kulungan, ang kanyang mga matay puno pa rin ng kasakiman at puot. Howard Jake. Akala mo ba madali mo akong matatalo? Nakangiting asar ni Alfonso sa sarili habang pinagmamasdan ng mukha ni Liam sa larawan. Nakuha mong buong kumpanya gamit ang huwad mong kasal. Ngayong may mga anak ka na, mas madali mo akong susundin. Ang pamanang pinagkait sa akin ng ama mo, babalik sa akin, gamit ang buhay ng 3 bastardo mo. Tumingin si Alfonso sa kanyang tauhan na nasa gilid. Ihanda niyong lahat. Bantayan niyo bawat galaw ng mag-asawa. Kapag nakakita kayo ng kaunting pagkakataon, kunin niyo ang mga bata. Bumalik ang gabi ng pangamba para sa pamilya de Silva. Sa bawat taplos sa Jake kay Bianca bago sila matulog, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang susunod na hamon ay hindi lang nagmumula sa dilim, kundi sa isang igranding pagtitipon kung saan muling susubukan ng katatagan ni Bianca bilang tunay na may bahay ng isang bilyonaryo. Isang gabi, naging abala ang buong mansyon para sa paghahanda ng tauhang De Silva Group Gala. Habang nag-aayos si Bianca sa harap ng salamin, suot ang isang eleganteng esmeraldang gown na personal na pinili ni Jake para sa kanya, di pa rin mawala ang kaunting kaba sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa banta ni Alfonso, kundi dahil ito ang unang pagkakataon na formal siyang ipapakilala ni Jake sa buong mundo ng negosyo. Pagdating sa marangyang ballroom na isang lumang bituing motel, agaw eksenang mag-asawa. Hawak-hawak na Jake si Bianca sa bewang na tila ba pinagmamalaki sa lahat ang kanyang magandang asawa. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, habang kausap ni Jake ang isang dayuhang investor, isang matangkad, sophisticado at napakagandang babae. Nasuot ay isang kumikinang napilak na gown ang lumapit sa kanila. Howard, it's been a long time. Nakangiting bati ng babae bago diretsyong yumakap kay Jake at hinalikan ito sa pisngi. Bagyang natigilan si Jake, ngunit gumiti rin. Chloe, pabalik ka na pala mula sa New York. Of course, I wouldn't miss your celebration, sagot ni Chloe.
Doon lamang to tumingin kay Bianca na may mapanuring mga mata mula ulo hanggang paa bago nagpakita ng isang formal na ngiti. So, ito pala ang viral bride mo. Hi, I'm Chloe Valderrama, Jake's childhood friend and former fiancé, if you will. Tila may sumaksak na karayom sa puso ni Bianca nang marinig ang salitang fiancé. Tumingin siya kay Jake ngunit nanatiling seryosong mukha ng asawa. That was a long time ago, Chloe. Arranged by our parents and it never happened. Paglilinaw ni Jake habang lalong hinigpitan ng hawak sa bewang ni Bianca. This is Bianca, my wife, the woman I love. I know, I'm just teasing. Tawa ni Chloe, ngunit may kakaibang pait sa kanyang mga mata. By the way, Howard, tungkol sa bagong real estate project sa Batangas, I have the core proposals with me. Pwede ba tayo mag-usap sa VIP lounge saglit? It is strictly confidential. Tumingin sa Jake kay Bianca. Asawa ko, sandali lang to. Dito ka lang, ha? Tumango si Bianca, pilit nagpapakita ng katatagan. Ngunit habang pinapanood niya na maglakad palayo sina Jake at Chloe na tila babagay na bagay sa kanilang marangyang mundo, isang matinding selos at pagdududa ang unti-unting lumalamon sa kanyang puso. Si Chloe, mayaman, edukada at alam ang takbo ng negosyo ni Jake, habang siya, isang hamak na probinsyana na baka maging pabigat lang sa buhay ng milyonaryo. Tumipas ang kalahating oras, di mapakali si Bianca kaya nagpa siya siyang sundan ng dalawa patungo sa VIP lounge upang dalhan ng maiinom si Jake. Ngunit bago pa man niya maitulak ang pinto ng silid, nakita niya sa salaming bahagi ng pinto ang isang tagpo na nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Chloe, nakatayo ng napakalapit kay Jake at ang mga kamay nito dahan-dahang nakahawak sa dibdib ng kanyang asawa, habang si Jake naman ay nakatitig dito. Ang bawat himaymay ng pagkatao ni Bianca binalot ng matinding sakit at takot. Bumalik sa kanyang isip ang alaala na 5 taon nang nakalilipas, ang gabi ng panloloko at ang mga huwad na pangako. Nagbago nga ba talaga si Jake o bahagi lang ba ulit ito ng isang malaking laro? Nanginig ang mga kamay ni Bianca habang nakatitig sa salaming bahagi ng pinto. Ngunit, bago pa man tuluyang lamunin ng selos ang kanyang puso, nakita niyang maraha sa tinabig ni Jake ang kamay ni Chloe. Huwag mong susubukan mo riyan, Chloe. Maririnig ang malamig at nagbabantang boses ni Jake kahit mula sa labas. Nandito ka bilang business partner. Kung di mo kayang irespetong asawa ko, maaari nating kanselahin ang kontratang to ngayon din. Huminga ng malalim si Bianca. Ang takot na palitan ng katatagan. Hindi siya pwedeng maging mahina. Tinulak niya ang pinto ng malakas at pumasok ng may matikas sa tindig. Mukhang nakakaabala ko sa napakahalagang business meeting ninyo. Formal, ngunit may halong pait na saan ni Bianca habang naglalakad patungo sa tabi ni Jake. Bianca, gulat na saan ni Jake? Agad na lumapit sa kanya, tumawak sa kanyang bewang. Walang anuman to, asawa ko. Tapos na kami. Tumingin si Bianca kay Chloe na kasalukuyang nag-aayos ng sarili habang may pilit ng ngiti. Miss Valderrama, bilang asawa ng CEO ng The Silva Group, pamilyar ako sa mga confidential proposals. Sa susunod, kung may kinalaman sa negosyo, mas mabuti sa formal na opisina to idaos, hindi sa isang saradong silid sa gitna ng isang party. Delikado kasi, baka madumihan ang pangalan mo. Naitikom ni Chloe ang kanyang bibig. Di inasahan ang talas ng dila ng inaakalang simpleng probinsyana. Bago pa man makasagot si Chloe, biglang pumasok sa VIP lounge ang pinsan ni Jake na si Rowena. Isa sa mga matapobreng kamag-anak na laging kumukontra sa kasal ni Jake at Bianca. Kasunod nito ang ilang mayayamang matrona na kanilang chismosa sa alta sosyedad. Oh, nandito palang tinatawag nilang Cinderella ng Batangas. Sarkasikong tawa ni Rowena habang nakatingin kay Bianca. Bagay na bagay sa iyo ang gown, Bianca. Pero kahit anong mamahaling telang isuot mo, hindi mo mababago ang katotohanan na hindi ka nababagay sa mundong to. Isang waitress na nakaswerte lang dahil nabuntis ang isang De Silva? Natahimik ang buong silid. Tumingin ang mga matrona kay Bianca, naghihintay na maiyak ito o mapahiya.
Ramdam ni Bianca ang tensyon at naramdaman din niya ang pagbaba ng kamay ni Jake patungo sa kanyang kamao. Handa nang mag-amok ang milyonaryo para ipagtanggol siya. Ngunit pinigilan ni Bianca si Jake gamit ang isang banayad na hawak sa braso nito. Hinarap niya si Rowena nang walang kahit anong takot sa kanyang mga mata. Rowena, tama ka. Hindi ako pinanganak sa karangyaan. Matatag at malakas sa saad ni Bianca ang umalingaw-ngaw sa silid. Pero ang pagiging waitress ko noon ang nagturo sa akin kung paano magtrabaho ng marangal. Hindi ko kailangan na umasa sa pamana o sa pangalan ng pamilya para lang magkaroon ng halaga. At kung iniisip ninyo na nakuha ko si Jake dahil lang sa triplets, nagkakamali kayo. Lumapit si Bianca ng isang hakbang kay Rowena. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nagpapakita ng aura ng isang tunay na reyna ng mansyon. Pinakasalan ako ni Jake dahil ako ang pumili sa kanya nung walang-wala siya. Nung nakatali siya sa wheelchair at pinagtatawanan ninyong mga kamag-anak niya. Nasaan kayo noong mga panahong kailangan niya ng pamilya? 'Di ba? Abala kayo sa pag-aabang kung kailan siya mamamatay para makuhang pera ng lolo niya? Bitaw ni Bianca. Namutla si Rowena at ang mga matrona. Hindi sila makapagsalita dahil alam nilang totoo ang bawat salitang binitawan ng dalaga. Kaya pakiusap, huwag ninyong subukan ng pasensya ko bilang isang ina at asawa. Pagtatapos ni Bianca, bago bumaling kay Jake na may matamis ng ngiti. Let's go, Jake. Tapos ng party para sa akin. Isang nagmamalaking ngiti ang sumilay sa mga labi ni Howard Jake de Silva. Hinawakan niya ang kamay ni Bianca at sabay silang lumabas ng silid. Iniwan ang mga mapanghusgang elitista na tulala sa tapang na isang protong ina. Ngunit habang naglalakad sila sa koridor patungo sa elevator, lumapit ang head ng kanilang security team na si Mark. May hawak na radyo, baka sa matinding takot sa mukha. Sir, Madam, may problema po. Ang sasakyan na sumusubaybay sa triplets patungong mansyon, nawalan po kami ng contact. Tila binuhusan ng napakalamig na tubig si Bianca sa narinig. Ang kanyang puso ay nag-umpisang sumayaw sa ligalig at ang kaninang matatag na tindig niya sa harap ng mga mapanghusgang kamag-anak ni Jake ay biglang gumuho. Mark, anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses na tanong ni Bianca habang nakahawak ng mahigpit sa braso ni Jake. Ang mga anak ko, nasa ng triplets? Madam, ayon sa huling ulat, naputol ang signal. May dalawang itim na van na humarang sa convoy ng mga bata sa madilim na bahagi ng highway patungong mansyon. Kasalukuy nang rumiresponde ang backup team natin, ngunit hindi pa sila makontak muli. Mabilis na paliwanag ng security head. Marahas na napamura sa Jake, agad niyang hinila si Bianca patungo sa elevator. Ang kanyang mukha binalot ng matinding galit at takot. Ang bilyonaryong kontroladong lahat ng bagay sa mundo ng negosyo ay tila nawawala ng bait sa isiping nasa panganib ang kanyang mag-aama. Pagkababa sa parking lot, agad silang sumakay sa bulletproof SUV ni Jake. Mabilis pinaharurot ng driver ang sasakyan habang si Jake ay walang tigil sa pagtawag sa kanyang mga koneksyon sa kapulisan at sa mga pribadong ahente. Gisingin ninyo lahat ng tauhan. Gusto ko ng checkpoint sa lahat ng exit ng Maynila. Sigaw ni Jake sa telepono. Sa tabi niya, tahimik na umiiyak si Bianca. Bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay pinira-piraso ng matinding pagsisisi. Kasalanan ko to, Jake. Kung di ko sila iniwan para umattend sa walang kwentang party na yan, hindi sila mapapahamak. Kung nanatili na lang kami sa Batangas. Shh! Bianca, makinig ka sa akin. Pinuputol ni Jake ang kanyang mga salita habang hinahawakan ang kanyang mukha at pinapahid ang mga luha nito. Walang may gusto nito. At sumusumpa ko sa buhay ko, ibabalik ko ang mga anak natin ng ligtas. Walang sino mang makakasakit sa pamilya ko at mabubuhay pa ng matagal sa mundong to. Eksaktong pagkatapos magsalita ni Jake, biglang tumunog ang personal na cellphone ni Bianca. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Agad na inagaw ni Jake ang telepono, pinindot ang speakerphone habang sinisenya sa security team na i-record at i-trace ang tawag. Sino to? Galit na bulyaw ni Jake. Isang nakatataas at mapanuyang tawa na isang matandang lalaki ang umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan.
Masyado kang mainit, Howard Jake. Ganyan babatiin ang iyong paboritong tiyuhin? Alfonso. Pikit matang nakatingin si Bianca. Narito rin palang maganda mong asawa, saad ni Alfonso de Silva mula sa kabilang linya. Huwag kayong mag-alala, ligtas ang aking mga pamangkin, ang tatalinong mga bata. Si Liam pinapanood lamang ako, habang si Lily naman medyo umiiyak dahil gusto ng gatas. Pero huwag kayong mag-alala, mabait akong lolo, sa ngayon. Huwag mong hahawakan ng mga anak ko, Alfonso. Papatayin kita. Sigaw ni Jake. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw dahil sa galit. Huwag mo akong itulad sa iyo, Howard. Wala na akong pakialam sa buhay ko. Ang gusto ko lang ay ang pamanang pinagkait sa akin. Ihanda mo lahat ng shares mo sa De Silva Group at i-transfer mo sa account ko ang 5 bilyong piso. May 3 araw ka para gawin yan. Isang maling galaw, isang pulis na makialam baka magkulang ng isang triplets mo. Naputol ang linya. Ang loob ng sasakyan ay napuno na nakabibinging katahimikan at ng humihikbing iyak ni Bianca. Ang unang direktang babala mula sa dilim, tuluyan ng nagkatotoo. Ang kanilang mga anak ay opisyal lang nadukot. Bago pa man mag-ring ang telepono ni Bianca sa madilim na bahagi patungong mansyon, mabilis na naganap ang krimen. Ang 2 itim na van biglang humarang sa sasakyan ng triplets. Mabilis bumaba ang mga armadong lalaki at pinaputokan ng mga gulong ng convoy ng mga De Silva. Sa kabila ng paglaban ng mga bodyguard, nagawang basagin ng mga salarin ang bintana at persahan na nakuha ang 3 bata. Ngayon, sa loob ng isang abandonadong bodega, magkakasamang nakaupo sa isang lumang kutsyon sina Liam, Lucas at Lily. Nakatali ang kanilang mga paa, ngunit malaya ang kanilang mga kamay. Si Lily, tahimik na umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang maliit na unan. Samantalang si Lucas naman, pilit hinaharangan ng kapatid na babae upang protektahan ito. Huwag ka nang umiyak, Lily. Nandito si Kuya. Bulong ni Lucas, bagaman bakas din ang takot sa kanyang mga mata. Si Liam, ang panganay na manang-mana sa katalinuhan at lamig ng utak na Jake, ay tahimik lamang na nagmamasid sa paligid. Binibilang niya ang mga lalaki nagbabantay sa kanila at tinitingnan ang bawat sulok ng silid. Alam niya, hindi sila pababayaan ng kanilang mga magulang. Bumukas ang bakal na pinto ng bodega at niluwa noon si Alfonso de Silva. Hawak ang kanyang baston at may nakakatakot na ngiti sa mga labi. Lumapit to sa 3 bata, tumitig sa kanila. Napakagwapo at napakagandang mga bata. Kamukhang kamukha mo nga ang ama mo, bata, saad ni Alfonso habang tinuturo ng kanyang baston si Liam. Hindi kumarap si Liam. Tinitigan niya na diretso sa mata ang matanda nang walang kahit anong takot. Isang bagay na labis kinagulat ni Alfonso. Ikaw ang masamang taong sinasabi ni Daddy, di ba? Matatag na tanong ni Liam. Sabi ni Daddy, ang mga masasamang tao raw palaging natatalo sa huli. Natawa ng malakas si Alfonso, isang tawang puno ng puot at kasakiman. Ang daddy mo, ang nagnakaw ng lahat sa akin. Ang kumpanya, ang pera, ang pamana ng lolo ninyo, sa akin dapat yun. At kayong 3 ang magiging susi ko para mabawi ang lahat ng sa akin. Hindi magnanakaw ang daddy ko? Sigaw ni Lucas na hindi na napigilan ang sarili. Mabait si daddy at si mommy. Parating na sila para kunin kami? Aba, matatapang ang mga bastardo ni Howard. Galit na saan ni Alfonso. Lumapit siya at manghahawakan sa mukha si Lily, ngunit mabilis na humarang si Liam sa harap ng kanyang kapatid. Huwag mo kaming hahawakan. Mas lalo ka mapapahamak kapag nalaman ni Daddy na pinaluluha mo si Lily. Babala ni Liam sa malamig na boses na tila ba kay Jake mismo nang galing. Natigilan si Alfonso. Ang bata sa kanyang harap 5 taong gulang pa lamang, ngunit ang aura nito tila ba isang maliit na bersyon ng makapangyarihang bilyonaryo na nagpabagsak sa kanya noon. Bagyang nakaramdam ng inis ang matanda, kaya tumalikod na lamang ito. Bantayan ninyong mabuti ang mga yan, huwag ninyong pakakawalan. Utos ni Alfonso sa kanyang mga tauhan bago lumabas ng silid upang tawagan muli si Jake para sa kanyang mga kondisyon. Nang masigurong wala ng matanda, muling niyakap ni Liam ang kanyang mga kapatid.
Lucas, Lily, makinig kayo sa akin. Kailangan natin maging matatag. Parating na si na mommy at daddy, gagawa ko ng paraan. Sa kabila ng kanilang murang edad, ang triplets ay nagpakita ng hindi ordinaryong katatagan. Ang dugo ng mga De Silva at ang katapangan ni Bianca dumadaloy sa kanilang mga ugat. Habang sa kabilang banda, ang kanilang mga magulang ay nagsisimula na ring ilatag ang pinakamalaking operasyon upang ubusin ang mga kalaban. Nabalot ng pulang liwanag ang pribadong command center sa loob ng mansyon ng mga De Silva. Hindi na to simpleng bahay. Ginawa to ni Jake na isang operational hub kung saan nagtatrabaho ang pinakamagagaling na pribadong investigator, IT experts at dating mga military tacticians na binabayaran niya ng milyong-milyon. Sa gitna ng silid, nakatayo si Howard Jake De Silva sa harap ng isang malaking digital map ng Maynila at mga karatig probinsya. Ang kanyang polo shirt may nakatuping mga manggas, gulo-gulo ang buhok at ang mga mata nanlilisik sa galit. 2 gabi na siyang hindi natutulog. Ang bawat segundong lumilipas na wala ang kanyang mga anak, parang unti-unting pumapatay sa kanya. Sir, tapos na naming i-analyze ang huling tawag ni Alfonso De Silva, ulat ni Mark, ang security head, habang nagpapakita ng mga frequency coordinates sa screen. Gumamit siya ng satellite phone upang hindi matriangulate ang eksaktong tore. Ngunit bago maputol ang linya, nakakuha kami ng ping malapit sa isang abandonadong pang-industriyang zona sa hangganan ng Laguna at Cavite. Ipadala lahat ng drone natin sa pook na yan. Ngayon din, malamig ngunit mariing utos ni Jake. Ang kanyang boses walang kahit anong emosyon. Isang senyales na ang bilyonaryo ay nasa kanyang pinaka-mapanganib na estado. Attorney Santos, kamusta ang utos ko sa bangko? Nakahanda ng 5 bilyong piso sa isang offshore account, Mr. De Silva, sagot ng abogado. Ngunit sigurado ba kayong ibibigay ninyo to? Kapag nakuha ni Alfonso ang pera, maaari siyang makatakas palabas ng bansa gamit ang isang pribadong barko. Hihintayin ko lang na makitang mukha ng mga anak ko. Madilim ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jake. Isang ngiting nagpadama ng kilabot sa lahat ng nasa silid. Ang perang yon ang magiging pain niya. Pero kapag nahawakan ko ng triplet, sisiguraduhin ko walang kahit isang sentimo o kahit isang piraso ng buto ni Alfonso ang makakalabas ng buo sa bodegang yon. Habang abala ang lahat, pumasok si Bianca sa command center. Wala ng kanyang mga luha. Napalitan na to na isang pamilyar na determinasyon. Suot niya ang isang simpleng itim na jacket at jeans. Nakatali ng mahigpit ang kanyang buhok. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nag-transform mula sa isang nagdadalamhating ina patungo sa isang palaban na leon na handang pumatay para sa kanyang mga anak. Sasama ako, Jake, matatag na sa ni Bianca habang nakatitig ng diretso sa asawa. Hindi, Bianca, masyadong delikado. Mabilis at tanggi ni Jake, sabay hawak sa kanyang mga kamay. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mapapahamak. Manatili ka rito kung saan ligtas. Ligtas? Putol ni Bianca sa kanyang salita, habang pilit na binabawi ang kanyang kamay upang ituro ang mapa. Jake, 5 taon ko silang pinalaki ng mag-isa sa Batangas. Alam ko kung paano umiyak si Lily kapag natatakot. Alam ko kung paano mag-isip si Liam kapag may gustong gawin. Hindi ako mauupo lang dito habang ang mga anak ko nasa kamay ng demonyong yon. Kung natuto kang lumaban gamit ang yaman mo, natuto akong lumaban gamit ang mga kamay ko. Sasama ako sa ayaw mo at sa gusto. Tinitigan ni Jake si Bianca. Sa mga mata ng kanyang asawa, nakita niya ang parehong apoy na nakita niya nung gabing ipaglaban nito ang kanyang dangal sa Batangas. Alam niya, kahit pigilan niya to, gagawa ng paraan si Bianca. Fine. Buntong hininga ni Jake bago hinila si Bianca para sa isang mabilis ngunit mariing halik sa noo. Pero mananatili ka sa loob ng bulletproof SUV kasama si Mark hanggat di ko nasisigurong malinis ang paligid. Yan ang kontrata natin ngayon, Bianca. Kasunduan. Sang-ayon ni Bianca. Saktong pagkatapos nun, umilaw ang isa sa mga screen. Ang thermal camera na isang high-altitude drone ay nakakuha ng imahe ng 3 maliliit na heat signature sa loob ng isang abandonadong bodega sa gitna ng kagubatan sa Laguna. Nahanap na natin sila, saad ng IT expert. Kinasa na Jake ang kanyang baril at tumingin sa kanyang security team.
Ihanda ang mga sasakyan. Oras na para ipakita kay Alfonso kung anong mangyayari kapag ang pamilya ng isang De Silva ang kinalaban niya. Ang gabi, binalot ng makapal na kadiliman at ang tunog ng kuliglig sa kagubatan ng Laguna ang tanging naririnig. Tatlong itim na bulletproof SUV ang mabilis, ngunit tahimik na huminto ilang daang metro ang layo mula sa abandonadong bodega. Sa loob ng nangungunang sasakyan, maigpit ang hawak ni Bianca sa hawakan ng pinto. Ang kanyang puso ay tila tambol sa bilis ng kabog. Ngunit ang kanyang mga mata walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa tabi niya, seryosong sinusuri ni Jake ang tactical map sa kanyang tablet habang kinakausap ang mga tauhan sa radyo. Team A, pasukin ang likod ng bodega. Team B, harangan lahat ng posibleng daanan palabas. Walang magpapaputok hanggat di natin nakikita ang lokasyon ng triplets. Malamig na utos ni Jake. Humarap sa Jake kay Bianca, hinawakan ng nanginginig nitong kamay. Dito ka lang, Bianca. Kasama mo si Mark at ang tatlong armadong lalaki. Huwag kang bababa kahit anong mangyari. Mag-iingat ka, Jake. Ibalik mo ang mga anak natin. Bulong ni Bianca. Tumango si Jake. Sinuot ang kanyang tactical vest at mabilis na bumaba kasamang kanyang mga tauhan na parang mga anino na naglaho sa dilim. Habang naghihintay sa loob ng sasakyan, bawat minutong lumilipas ay parang isang taon para kay Bianca. Maya-maya pa isang sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng bodega. Nagsimula ng engkwentro. Seryosong saad ni Mark habang kinokontak ang mga kasamahan sa radyo. Team Alpha, anong status? Sagot. Ngunit ang tanging narinig sa radyo ay static at ingay ng mga putok. Biglang binalot na matinding kaba si Bianca. Hindi siya pwedeng maupo lang doon. Nahiwalay si Lily sa kanyang mga kapatid sa gitna ng paglusob. Si Lily! Sigaw ni Bianca. Bago pa man siya mapigilan ni Mark, mabilis na binuksan ni Bianca ang pinto ng sasakyan at tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng gubat kung saan dinadala ng mga lalaki ang kanyang anak. Madam Bianca, wag! Sigaw ni Mark habang sumusunod sa kanya, ngunit huli na dahil nagpaulan din ng bala ang ibang kalaban sa direksyon ng SUV, dahilan upang mapilitan silang gumante ng putok at maantala. Dinala ni Bianca ang lakas sa isang palaban na ina. Di niya inalintana ang mga talahim na sumusugat sa kanyang mga binti o ang dilim ng gabi. Nang maabutan niya ang dalawang lalaki malapit sa isang gilid ng bangin, kumuha si Bianca na isang malaking tipak ng kahoy sa lupa. Iwanan niyo ang anak ko? Galit na sigaw ni Bianca. Gulat na lumingon ang dalawang lalaki. Ang isa ay natawa na makitang isang babae lang ang humahabol sa kanila. Aba, ang asawa ng bilyonaryo. Mas malaking perang makukuha natin dito. Bago pa man matapos ng lalaki ang kanyang sasabihin, buong lakas na winasiwas ni Bianca ang hawak na kahoy at tinamaan to ng malakas sa mukha. Natumba ang lalaki habang dumadaing sa sakit. Ang ikalawang lalaki akmang bubunutin ng kanyang baril, ngunit mabilis dinaluhong to ni Bianca, kinagat ang kamay nito at buong lakas na itinulak palayo kay Lily. Mommy! Iyak ni Lily habang patakbong yumakap sa bewang ng kanyang ina. Niyakap ni Bianca ang anak ng isang kamay habang kabilay nakatas pa rin ng kahoy, hinarap ang kalaban ng may nanlilisik na mga mata. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao handang pumatay protektahan ng kanyang supling. Ngunit ang natitirang lalaki nakabawi, tinutok ang baril ng direkta sa dibdib ni Bianca. Tapos na ang laro, Donya. Sumama ka sa amin kung ayaw mong maputukan ng bata. Napatigil si Bianca. Dahan-dahang tinaas ang kanyang mga kamay habang protektadong nakatayo sa harap ni Lily. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang pamilyar at malamig na boses ang narinig mula sa likuran ng lalaki. Ibaba mong baril mo kung gusto mo pang makitang sumikat ang araw bukas. Napatigil ang lalaki nang marinig ang malamig na boses mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at doon tumambad si Howard Jake De Silva. Suot ang tactical vest na may bahid ng putik at dugo ng mga kalaban habang ang kanyang baril ay nakatutok ng diretso sa noo ng suspect. Walang katapat na takot ang nakita ng lalaki sa mga mata ni Jake. Isang tingin na isang ama na handang pumatay para sa kanyang mag-iina. Ibababa ko na.
Nanginginig na saan ng tauhan ni Alfonso, sabay bitaw ng kanyang baril at pagtataas ng kamay. Hindi na nag-atubili si Jake. Sa isang mabilis na galaw, nilapitan niya ang lalaki. Siniko ito sa panga at malakas sa sinipa sa sikmura, dahilan upang mawalan to ng malay sa lupa. Pagkatapos nun, mabilis niyang binitawan ng kanyang baril at tinuluhong ng yakap sina Bianca at Lily. Salamat sa Diyos, ligtas kayo. Kapos siningang saan ni Jake habang sinisiksik ang mukha sa leeg ng asawa at anak. Bianca, ang tigas ng ulo mo. Sabi ko sa'yo, huwag kang bababa. Nakita kong hila-hila niya si Lily, Jake. Hindi ko kayang tumitig lang. Umiiyak ngunit matatag na sagot ni Bianca. Sina Liam at Lucas, nasaan ang mga kapatid niya? Ligtas sila. Nakuha na sila ng Team A sa loob ng bodega. Tugon ni Jake bago tumayo at binuhat si Lily. Ngunit may isang bagay na kailangan pa nilang tapusin. Si Alfonso. Na-corner siya sa dulo ng talampas sa likod ng bodega. Sumama si Bianca kay Jake patungo sa likurang bahagi ng ari-arian. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at napaliligiran ng mga armadong tauhan ng De Silva Security, nakatayo ang matandang si Alfonso De Silva. Wala ng kanyang baston, gulo-gulo ang suot na barangyang Amerikana at nasa gilid na siya ng matarik na bangin. Nang makita ni Liam at Lucas ang kanilang ina, patakbo silang sumalubong, niyakap si Bianca ng mahigpit. Mommy, we knew you and Daddy would come? Iyak ni Lucas. Shh! Nandito na si Mommy, ligtas na kayo, bulong ni Bianca habang hinahagkan ng mga anak, ngunit ang kanyang mga mata na natiling nakatitig kay Alfonso. Tapos na ang laro, Alfonso. Malamig na saan ni Jake habang naglalakad tungo sa harap ng kanyang pamilya. Napatumba na lahat ng tauhan mo. Ang 5 bilyon na hinihingi mo ni 1 sentimo, walang makakarating sa'yo. Humarap si Alfonso sa kanila. Isang baliw at desperadong tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Akala mo ba nanalo ka na, Howard? Oo, nakuha mong pera at ang kumpanya. Pero habang buhay kang mabubuhay sa takot, alam ko ang kahinaan mo, ang pamilyang to. Kahit mamatay ako ngayon, may mga tao pa akong binayaran para saktan sila. Hindi mo na sila mahahawakan pa. Matatag na singit ni Bianca. Humakbang siya pa itaas, tumayo sa tabi ni Jake. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nagpapakita ng bagsik ng isang ina. Alfonso, binuhat ko ang triplets ko ng 9 na buwan ng mag-isa. Pinoprotektahan ko sila sa harap ng buhay. Kung akala mo matatakot mo kami sa pagbabanta mo, nagkakamali ka. Mas matatag ang pamilyang binuo ng pagmamahal kaysa kasi kamang dala ng pera mo. Natigilan si Alfonso sa sinabi ni Bianca. Tiningnan niya ang mag-asawang magkahawak kamay kasama ng 3 bata na matapang ding nakatitig sa kanya. Doon niya na-realize tuluyan na siyang natalo. Walang kahit anong yaman na makatitibag sa pader na tinayo ni na Jake at Bianca. Hinding-hindi ako babalik sa kulungan, sigaw ni Alfonso. Sa isang huling desperadong desisyon, tumalikod ang matanda, kusang tumalon sa madilim at matarik na bangin ng Laguna. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Lumapit si Mark sa gilid at sumilip gamit ang flashlight bago humarap kay Jake. Sir, confirmed. Hindi na siya mabubuhay sa taas ng binagsakan niya. Huminga ng malalim si Jake bago binalingan ng kanyang pamilya. Hinila niya sa Bianca at ang triplets sa isang napakahigpit na yakap. Tapos na ang anino ng nakaraan. Ang huling tapatan ay nagtapos sa tagumpay ng kanilang pagmamahalan. 1 linggo nang nakalilipas mula nung gabi ng madugong enkwentro sa Laguna. Ngunit ang amoy ng kagubatan at ang tunog ng mga putok ng baril ay tila sariwa pa rin sa alaala ng pamilya De Silva. Ang mansyon ay tahimik, malayo sa dating sigla nito. Bagaman tapos na ang banta ni Alfonso, ang iniwan nitong trauma sa triplets hindi madaling burahin. Gabi-gabi, nagigising si Lily na umiiyak. Hinahanap ang maliit niyang unan at ang yakap ng kanyang ina. Si Lucas naman naging masyadong mailap. Ayaw nang lumabas ng kanyang silid habang si Liam sa kabila ng pagiging matatag mas lalo naging tahimik. Laging nakatitig sa bintana na tila ba may inaabang ang kalaban. Dito nasubok ang mas malalim na pagkatao ni Howard Jake De Silva bilang isang ama. Ang bilyonaryong kilala sa pagiging agresibo sa boardroom, nagpakita ng hindi mapapantayang pasensya.
Kinansela ni Jake lahat ng kanyang mga business meetings sa loob na isang buwan. Nilaan niya bawat oras para sa kanyang pamilya. Daddy, are the bad guys gone forever? Pabulong na tanong ni Lucas isang hapon habang magkakasama silang nagpipinta sa garden ng mansyon. Isang therapy na minungkahi ng kanilang child psychologist. Nilapag ni Jake ang kanyang paintbrush, lumuhod sa tabi ng anak at hinawakan ang balikat nito. Oo, Lucas, wala na sila. Ligtas na kayo at hanggat nandito si Daddy at si Mommy, walang sino mang makakapasok sa bahay na to para saktan kayo. I promise you that. I will protect Lily too, Daddy, just like what you did. Seryosong singit ni Liam habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang kapatid na babae. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jake. I know you will, Liam. Dahil ikaw ang panganay ko pero sa ngayon, hayaan mo muna. Si Daddy ang gumawa niyan para sa inyo, ha? Habang pinapanood ni Bianca ang tagpong yon mula sa balkonahe, naramdaman niya ang marahang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao na dati puno ng pagdududa kung kaya ba talaga silang panindigan ni Jake ay tuluyan ng napawi. Nakita niya ang isang lalaki na handang ibaba ang kanyang korona at yaman para lang maging isang sandigan ng kanyang mga anak. Nang gabi ring yon, matapos matulog ng triplets, nagtungo si Bianca sa master's bedroom. Nakita niya si Jake na nakaupo sa gilid ng kama, hilot-hilot ang kanyang sentido at halatang pagod na pagod ang katawan. Lumapit si Bianca sa likod ng asawa, dahan-dahang hinilot ang mga balikat nito. Salamat, Jake. Salamat sa pag-aalaga sa mga bata. Hinawakan ni Jake ang mga kamay ni Bianca. Hinila to pataas upang paupuin sa kanyang kandungan. Siniksik ang kanyang muka sa leeg ng asawa, humihinga ng malalim upang lasapin ang pamilya nitong bango na nagpapakalma sa kanyang naguguluhang isip. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Bianca, bulong ni Jake. Ang kanyang boses ay may bahid ng emosyon. Noong gabing nandun tayo sa gubat, nakita ko kung paano mo hinarap ang kalaban para kay Lily. I realize how strong you are. Napakaswerte ko dahil ikaw ang naging ina ng mga anak ko. Kung wala ang katatagan mo, baka nabaliw na ako. Gagawin ng kahit sinong ina ang ginawa ko, Jake? Sagot ni Bianca habang hinahablos ang buhok ng asawa. Pero alam mo, sa kabila ng lahat ng nangyari, may isang bagay akong napagtanto. Ang tunay na yaman natin ay hindi ang kumpanya o ang mansyon na ito, kundi ang katotohanan na magkasama tayo, buo at nagmamahalan. Alam ko, asawa ko, nakangiting saan ni Jake. Kinuha niya ang kamay ni Bianca at hinalikan ang suot nitong wedding ring. At dahil tapos na ang unos, sa tingin ko, oras na para ibigay ko sa iyo isang bagay na matagal ko nang pinangako. Ano yun? Takang tanong ni Bianca. Tinitigan siya ni Jake ng may labis na pagsuyo sa kanyang mga mata. Isang tunay na kasal, hindi na dahil sa kontrata, hindi dahil sa pamana, at hindi dahil sa pagpipilit ng kung sino. Isang kasal sa harap ng Diyos at ng mga taong nagmamahal sa atin, kung saan ipagsisigawan ko sa buong mundo na ikaw ang aking reyna habang buhay. Napangiti si Bianca at sa pagkakataong ito ang kanyang puso ay tuluyan ng nakatagpo ng perpektong kapayapaan. Ang kampana na isang lumang simbahan sa Batangas ay umawit na isang napakatamis na tunog. Umaaningaw-ngaw sa buong bayan kung saan nagsimula ang lahat. Sa labas, ang simoy ng hangin ay may sariwang bulaklak at tunti ang bukid. Ito ang pangarap na kasal ni Bianca, simple, sagrado at napaniligiran lamang ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Wala ang mga matapobreng elitista at mga formalidad ng alta sosyedad. Tanging mga pamilya, kaibigan mula sa lalawigan at ang kanilang mga tapat na tauhan ang naroon. Bumuka sa malaking pinto ng simbahan at ang unang naglakad sa aisle ay ang triplets. Si Lily parang isang maliit na anghel sa kanyang puting lace dress habang nagsasaboy ng mga talulot ng rosas. Samantalang sina Liam at Tukas naman tila mga miniature na version ng kanilang mga ama sa kanilang suot na formal na barong Tagalog. Baka sa mukha ng mga bata ang sigla at kaligayahan. Tuluyan ng naghilom ang mga sugat ng nakaraan.
Sa dulo ng altar, nakatayo si Howard Jake de Silva. Tuwid na tuwid ang kanyang tindig. Malayo sa imahe ng lumpong bilyonaryo na nakagapo sa wheelchair 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit habang pinapanood niya ang pagpasok ng kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay nag-uumpisang mangilid ng luha. Si Monica Bianca Mendez ay dahan-dahang naglakad patungo sa kanya, suot ang isang simpleng puting wedding gown na walang marangyang diamante, ngunit nagpapakinang sa kanyang natural na kagandahan. Hawak niya ang braso ng kanyang ama na tuluyan na rin gumaling mula sa sakit nito. Nang makarating si Bianca sa altar, marahang kinuha ni Jake ang kanyang kamay at sabay pa silang humarap sa pari. Ang bawat himaymay ng kanilang pagkatao ay binalot ng init ng banal na pag-ibig. Howard Jake, tinatanggap mo ba si Bianca bilang iyong rerespetuhin at mamahaling asawa sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan hanggang sa wakas ng inyong buhay? Tanong ng pari. Tinitigan ni Jake si Bianca ng may labis na pagsuyo. Tila ba silang dalawa lang ang tao sa buong mundo? Opo, Father, higit pa sa buhay ko. Nung una, pinakasalan ko siya dahil sa isang kontrata at para sa yaman ng lolo ko. Ngunit tinuruan niya ako na ang tunay na lakas hindi nasusukat sa pera o sa kakayahang makatayo, kundi sa tapang na magmahal at protektahan ng pamilya. Bianca, ikaw ang aking simula, ang aking ngayon at ang aking habang buhay. Napaiyak si Bianca sa ganda ng mga salita ng asawa. Nang siya nang tanungin, huminga siya ng malalim at gumiti. Opo, Father, pakakasalan ko si Jake. Nung akala ko'y mahina siya at muli ko siyang pakakasalan ngayon dahil alam ko siya ang pinakamatatag na lalaki na kilala ko. Jake, ang puso ko, ang buhay ko, at ang ating triplets ay habang buhay na sa'yo. Tapos na ang gabi ng lungkot, dahil ikaw ang aking liwanag ngayon. Dinedeklara ko kayo bilang mag-asawa sa harap ng Diyos. You may now kiss the bride. Nilapit ni Jake ang kanyang mukha kay Bianca. Marahang hinawakan ng kanyang bewang at pinagsaluhan nila na isang matamis at madramang halik na nagpapatunay ng tagumpay ng kanilang pag-iibigan. Ang buong simbahan ay napuno ng masigabong palakpakan at hiyawan. Pinangunahan ng triplets na nagtatalon sa tuwa. Pagkatapos ng kasal, isang nagtungo ang pamilya sa pribadong resepsyon sa tabing dagat. Habang papalubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag ang kalangitan. Magkasamang nakatayo sa buhanginan sina Jake at Bianca habang pinapanood ang triplets na nagtatakbuhan at naglalaro sa maliit na pampang. Niyakap ni Jake si Bianca mula sa likod, siniksik ang kanyang baba sa balikat nito. Masaya ka ba, asawa ko? Sobra, Jake. Wala na akong mahihiling pa. Sagot ni Bianca habang hinahawakan ang mga kamay ng asawa na nakapulupot sa kanya. Salamat sa pagbibigay sa amin ng ganitong buhay. Hindi, Bianca. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, bulong ni Jake habang nakatitig sa triplets. Ang pamanang iniwan sa akin ng lolo ko ay pera at kumpanya na madaling mawala. Bulong ni Jake habang nakatitig sa triplets. Ang pamanang binigay mo sa akin at ang pagmamahal mo at ang ating 3 lihim na anghel, ito ang tunay na pamanang walang katapusan. Muling naglapat ang kanilang mga labi sa ilalim ng dapit hapon. Ang kwento ni na Jake at Bianca ay nagsimula sa isang pikit matang kasunduan, nagtapos sa isang habang buhay na sumpaan. Tapos na ang unos. At ang natira na lamang ay ang walang hanggang pagmamahal ng pamilya de Silva. 1 taon matapos ang kanilang engrandeng kasal sa Batangas, tuluyan nang bumalik ang ligaya at ingay ng mansyon ng mga de Silva sa Maynila. Ngayong araw ay ang ika-6 na kaarawan ni Liam at ni Lucas at Lily. Ang buong malawak na bakuran ng mansyon, ginawang isang dambuhalang park na may mga mini rides, food booths at malalaking makukulay na lobo. Abalang-abala si Bianca sa pag-asikaso sa mga bisita. Karamihan ay mga naging kaibigan niya sa Batangas at ilang malalapit na katrabaho ni Jake na itinuturing na nilang pamilya.
Suot ang isang simpleng sundress, walang tigil ang ngiti sa mga labi ni Bianca habang pinapanood ang triplets na nagtatakbuhan kasama ng ibang mga bata. Mommy, look! Kuya Liam won the giant teddy bear from the game? Patakbong lumapit si Lily. Hila-hilang laylayan ng damit ng ina habang tinuturo ang panganay na kapatid na seryosong bitbit ang isang oso na mas malaki pa sa kanya. Natawa si Bianca at lumuhod para punasan ang pawis sa likod ng anak. Wow, ang galing naman ni Kuya Liam. O, nasan ang daddy ninyo? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Sabi ni Daddy may kukunin lang daw po siyang importanteng dokumento sa opisina, Mommy. Sagot naman ni Lucas na may hawak na malaking cotton candy. Napakunot ang noo ni Bianca. Birthday ng mga anak niya pero trabaho pa rin ang inaatupag. Isang pamilyar na hinala ang pumasok sa kanyang isip. Ang bilyonaryong asawa niya ay kilala sa pagiging unpredictable pagdating sa mga regalo. Noong nakaraang taon, ninagaluhan nito ang triplets na isang buong isla sa Palawan na pinangalan sa kanila. Attorney Santos, tawag ni Bianca sa abogado ni Jake na kasalukuyang kumakain ng spaghetti sa isang lamesa. Nasaan si Jake? Huwag mong sabihing may pinapipirmahan ka na namang deed of sale sa kanya ngayon. Napakamot sa ulo ang abogado at pilit na ngumiti. Nako, Madam Bianca, ang totoo niyan, bawal ko pong sabihin. Pero may kinalaman po ito sa suplementaryong kontrata na binuo niya kagabi. Kontrata na naman. Napabuntong hininga si Bianca. Habang ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay naghahanda na namang pangaralan ng asawa sa labis na paggastos ng pera. Eksaktong pagkatapos nun, biglang namatay ang musika sa buong bakuran. Ang malaking LED screen sa stage ay umilaw at nagpakita ng isang video presentation. Lumitaw doon ang lumang larawan ni Bianca at ang triplets nang mamuhay sila ng mag-isa sa Batangas. Mga larawan na patagong kinokolekta ni Jake noon. Kasunod noon umalingaw-ngaw ang baritonong boses ni Howard Jake De Silva sa mga speaker habang dahan-dahan siyang naglalakad paakyat sa stage. Hawak ang isang mikropono at isang formal na pulang folder. 6 na taon nang nakalilipas ang akala ko wala nang direksyon ang buhay ko habang nakatali sa wheelchair na yon. Panimula ni Jake habang ang kanyang matatalas na mata ay nakatitig ng diretso kay Bianca sa ibaba ng stage. Ngunit dumating ang isang palaban na waitress na nagpabago sa lahat. Bianca, binigyan mo ko ng pamilya. Binigyan mo ko ng dahilan para tumayo at lumaban. Lumapit si Jake sa gilid ng stage at sinilubong ang triplets na agad umakyat para yakapin ang kanilang ama. Kaya, para sa ika-6 na kaarawan ng aking mga anak at bilang pasasalamat sa aking reyna, ibinukas ni Jake ang pulang folder. Ito ang bagong testamento ng De Silva Group. Ngayong araw, opisyal ko nang inililipat ang 50% ng aking personal na shares at ang pamamahala ng ating bagong foundation sa pangalan mo, Bianca. Mula ngayon, hindi lang kita asawa, ikaw na ang pinakamakapangyarihang boses sa kumpanya. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit si Bianca na natiling nakatayo, nakapamewang at may pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya, ginawa to ni Jake para masiguro na secured ang kanilang kinabukasan. Ngunit oras na para ipakita niya sa bilyonaryo na hindi siya basta-basta nasusuhulan ng kontrata. Umakyat si Bianca sa stage, kinuhang mikropono kay Jake at tumarap sa mga bisita. Maraming salamat sa napakalaking regalo, Mr. De Silva. Panimula ni Bianca na may halong biro, dahilan upang magtawanan ng mga tao. Pero dahil ako na ang may hawak na 50% ng shares mo, bilang unang utos ng bagong boss, kinakancel ako lahat ng business trips mo sa susunod na 3 buwan. At simula mamayang gabi, ikaw ang maghuhugas ng mga plato at magpapatulog sa triplets ng mag-isa. Nanlaki ang mga mata ng sikat at kinatatakutang bilyonaryo. Si Howard Jake De Silva na kayang magpabagsak ng mga karibal na kumpanya sa isang pitik lang ng daliri ay tila naging isang maamong tupa sa harap ng kanyang asawa. Asawa ko, live to sa harap ng mga tauhan ko. Bulong na Jake na may pait, ngunit nakangiting mukha. Wala akong pakialam, Mr. De Silva.
Kontrata ay kontrata, sagot ni Bianca sabay kindat sa kanya. Niyakap ni Jake si Bianca mula sa likod habang ang triplets naman ay nagtatawanan at nakayakap sa kanilang mga binti. Sa ilalim ng liwanag ng araw at ng saya ng kaarawan ng kanilang mga anak, napatunayan ng mag-asawa na kahit gaano kalaki ang yaman o kapangyarihan, ang tunay na nagpapatakbo sa kanilang mansyon ay ang simpleng pagmamahal at ang pagiging palaban ng isang ina. At dito po opisyal na nagtatapos ang Season 2, isang kwento na nagpatunay na ang tunay na yaman hindi nasusukat sa bilyon-bilyong pera o sa kapangyarihan sa mundo, kundi sa tapang ng isang ina, sa paninindigan ng isang ama at sa pagmamahala ng isang buong pamilya. Mula sa kaibuturan ng aming mga puso dito sa Ayesha TV, kasamang ating mahusay na story creator na si Boss Reniel, tanggapin ninyo ang aming pinakamalalim na pasasalamat. Sa lahat ng ating mga ka-Ayesha, mula sa unang kabanata ng Season 1 hanggang sa huling sandali ng Season 2, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat sa pag-iyak, pagtawa, pagbuyat at sa pagtatanggol kay Bianca at sa triplet sa bawat komento ninyo. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy na nagliliyab ang inspirasyon ni Boss Reniel na maghatid ng mga kwentong tumatatak sa inyong mga puso. Kayo na nagpapakapagod sa trabaho para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang inyong sariling mga triplets at pamilya sa Pilipinas. Sana po sa bawat minutong nakikinig kayo dito sa Ayesha TV habang nagpapahinga o nagtatrabaho ay naramdaman ninyo ang init at yakap ng sarili nating bayan. Ang inyong mga sakripisyo ay walang katulad. At kayo ang mga tunay na bilyonaryo sa sipag, tiyaga at pagmamahal. Saludo po kami sa inyo. Matapos man ang kwento ni Jake at Bianca, huwag po kayong mag-alala dahil marami pa tayong bagong kwentong pagsasaluhan. Muli, ako po ang inyong lingkod, si Miss Sandra. Lagi niyong tatandaan, ang unos ay pansamantala lamang. Ngunit ang pamilyang nagmamahalan ay walang katapusan. Mag-iingat po kayong lahat at hanggang sa muling kwentuhan mga ka-Ayesha. Paalam!